Alright, good morning ulit mga katoto, no? Mr. Doggy Style TV. Siyempre, ito ang aking poging-poging si Kobe the Pogi. Okay? First time ko mag-vlog gamit itong aking bagong phone, ano? Kaya medyo maganda ang image ng ating video. So, gusto ko na i-congratulate ang aking kaibigan na si Miss Helen, ano? Ng Quezon City. Alam mo na kung sino ka, hindi ko na i-mention. Dahil bukas magkikita naman tayo. Sa blessing ng iyong bagong kondo na naman. Sarap talaga ng mayaman, oo. So, sige, see you na lang, Miss Helen, ano? And, ito ngayon, sasagutin po natin ang katanungan ni Sir Rudy Ansures ng Baguio City. Yes, Baguio City. Last month pa po niya itong tanong na to. Ngayon ko lang masasagot. Sorry po, Sir Rudy. Ngayon ko lang nabasa at ngayon ko lang mapapanahonan. Okay? O, hello ka muna, Kobe. Kobe, no? Ang tanong ni Sir Rudy, meron siyang bagong aso, which is a Belgian Malinois. So, matalino yan. Wala namang ka-problema dyan. At mababait din yan. So, nakikita ko yung mga nag-aalaga ng Belgian. Mababait. Merong ibang dominante, pero conforme kasi yan sa pagpapalaki. Yun ang katanungan niya. Kasi papi pa lang ito nabili niya, magti 3 months. Gusto niya raw na lumaki na mabait, nalalaro, at friendly sa family niya. Ano daw ba ang dapat gawin? Ano ba ang dapat maging foundation para maging mabait ang alaga natin? So, simple lang, Sir Rudy. And again, pasensya kung ngayon ko lang masasagot ito. Yung katanungan mo kung paano mapabait, kahit ano pong breed yan, madali naman pong mapabait. Unless kung talagang yung breed na yun, medyo dominante na talaga, no? Pero yung Belgian Malinois, hindi po yan. Tinetraining nga yan, Pwede siyang gawing pang conforme sa magiging function niya. Kung pang alalay sa ating kapulisan, so iba ang training nun. Or kung pang show type lang na tinuturuan ng tricks kasi matalino ang Belgian Malinois. Ngayon, ang tanong, paano magiging mabait? Simple po. Habang lumalaki ang puppy, lagi lang po natin siyang personal na hawakan, lalaroin, isasama sa ating activity daily. Kagaya nito, dito ko. Kita pa itlog. Dito ka. Ayan. Paano hindi babait ang aso kung lagi natin sinasama? Sinasama sa upuan, sinasama kumain, sinusubuan pag kumakain tayo, binibigyan natin kung ano yung pagkain natin, tapos nilalaro, nilalabas, na-open siya sa mga tao, especially sa family member natin. Ito, pinalalaro ko to sa ating mga apo. Ilang araw ko lang to, pero alam ko kasi mabait. Sanay na rito sa mga bata doon sa pinanggalingan niya. So, huwag na dito natin compare, no? Sa pagpapalaki sa mga ibang aso ko, ganun din. Nung puppy pa lang sila, hindi ko na sila tinatali kagad. Tsaka hindi kinukulong. Kasi isa yun sa factor kung bakit nagiging masungit at matapang ang aso. Nagiging aggressive sila pag nasanay sila nakakulong. Kasi para sigurong sabik sila lumabas at medyo irritable sila pag nakarinig na ng ingay at gulo. Kasi nga nakakulong lang sila. So, huwag natin iwasan natin ikulong talaga sila na regular na nakakulong. Unless kung may purpose tayo, bakit natin sila ikukulong? Di ba? Panandalian, hindi yung mula maga hanggang hapon, tapos ganun na ganun, araw-araw, ano. Tsaka pangalawa nga, lagi natin sila ikakadin. Lagi natin pararamdam, mahal natin sila, lagi natin pararamdam na family member sila. Yan, nakaupo lang. Bagong ligo na naman, naligo ka po, naligo ulit ngayon. Ayun yung apo ko. Wala pang damit. Pamadali ako sa YouTube. So yun, Sir Rudy. I-ano lang natin, i-open lang natin sila sa tao, especially sa family natin. Hayaan yung laruin. Kung nakikita naman natin mabait yung aso, hindi naman siya ganun ka-arrogante, well, laruin natin. Kasi may mga papi na arrogante talaga kagad. So, ibang way naman yun, ano? Pero yan, nakita mo mismo na mabait naman, hindi nga raw umaangel, hindi raw tumatahol sa mga bata. So, ituloy mo lang na laruin ng mga pamilya mo. Lalo ka na ikaw yung handler. Siyempre, especially, paramdam mo na may alpha sa bahay nyo, which is ikaw. At yung mga family member mo, pero mostly tayong handler talagang alpha. Kasi pag tayong alpha, susundin niya na lahat yan. Pag nakikita niya gano'n ng treatment sa kanya, na mabait tayo lahat sa kanya, inalagaan natin yung aso, can you imagine, nakakaupo dito. Minsan pagkakain ako, tatabihan. Nangangalabit pa nga to. No. Bye-bye. Oy, kumili ka dito. Ganun lang, sarili. Ugaliin lang natin na huwag itatali, huwag i-cage, tapos lagi natin ilalaro, iasalamuhan natin sa pamilya natin, ilalabas,
Hayaan natin makakita ng mga tao. Hayaan natin makita niya na makapag-social life sa ibang tao. Kaya nga importante yung linawak natin at ilalabas siya. Lalakit mabait kasi nakikita niya ganun. Yun lang, pinaka-importante talaga yun. Yung bigyan natin siya ng panahon, mahalin natin, laruin natin, hayaan natin siya na maging malapit sa atin. Yan, umuupo, naglalaro, tumatakbo dito sa bahay, nakakalaro lahat tayo, especially mga bata. Sa tingin nyo, magiging matapang ba ang asap pag gano'n? Hindi. 100% po, hindi magiging matapang. Kasi sinanay natin siya sa atin. Tayo mismo dito sa pamamahay natin o sa pamamahay din. Nasana yung aso na gano'n ang sistema. Hindi magiging matapang. Tatawal mo niya siguro pag may nakita mga ibang tao. Normal lang yun kasi aso sila. Diba? Importante sir ha. Yung i-open natin sila sa atin. Tayo na pamilya, lalo na tayo. Pag kasi na-i-open natin sila sa pamilya natin o sa mga tao, mabait talaga pag lumaki. Tsaka yun nga po ha, inuulit ko, huwag nang itatali at huwag ikukulong kasi tatapaw. Yung regular na nakakumahalo sa akin. Talagang bayaan natin sila minsan naglalaro-laro. Ako kasi talagang dito lang siya, pag-gala-gala. So talagang napakabait. Yun lang, sana may natutunan ka sa Ruby, no? At yun sa aking opinion, and I know naman sa iba makaka-relate at alam nila na tama naman yung sinasabi. Huwag natin silang palalakihin na lagi natin silang pinapagalitan, sinasaktan, magiging matapang. Kasi pag ang aso, nasimulang kang angilan, mawiwili na yun. Lalo na pag nakakagat na, mawiwili na yun. Kakagat at kakagat na. Yun ang iiwasan natin. Kaya dapat nilalaro natin sila. Paramdam natin na mahal natin sila parang pamilya. Yun yung sekreto. Okay? Again, dito na lang po muna. And sana po sa mga susunod natin video ay mapanood niyo ulit, manood kayo. At marami pa po tayong gagawin tayo. Dito na lang po muna. Have a blessed day. And solid po tayo mga kadoglagan. Okay? Thank you for watching. Thank you for watching.